Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay yung principalities and power. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus wages war against the demonic forces. Yung una pong point ng ating tatalakayin ay tungkol po sa katotohanan ng ating Panginoon sa Kristo po mismo yung aktibo na nakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan o sa puwersa ng kalaban sa spiritual realm nung buhay pa po siya rito sa lupa. Obvious naman po, kitang-kita natin o mababasa natin sa Biblia yung laban na yun o ng laban ng ating Panginoon sa Kristo sa demonic forces o sa kalaban ayun sa mga demonyo. Yun nga pa nababasa natin, no, na ano mo mismo natin sa Bible na nagpapalayas na siya ng mga demonyo, nagpapagaling na siya ng mga sinasapian o sinasaniban, at winawasak niya po yung mga gawa ng kaaway. Pero kahit po pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay o ng kanyang resurrection, hindi po natatapos yung laban. Patuloy niya pong ginagamit yung kanyang kapangyarihan at iglesia o yung church para durugin yung impluensya po ng principalities and powers. Sa Ephesians chapter 6 verse 12 po, which is our passage, pinapaalala po ni Apostle Paul na ang totoong kalaban natin ay hindi tao, hindi lang corrupt na leader o unfair na system ng ating mundo, ng ating bansa, kundi yung spiritual na pinagmulan ng kasamaan na kumokontrol po sa mga bagay na yun. Kaya't kapag sumusunod po tayo sa ating Panginoon sa Kristo, automatic po na part na tayo ng kanyang ally forces o ng kanyang kampanya laban po sa mga demonyong puwersa. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ay Pastor Russell Ocampo ay demonic forces will not give up without a fight. Ito naman po ay paalala na ang kalaban ay hindi basta-basta susuko. Sa Ephesians chapter 6 verse 12 po, which is our verse of the day, malinaw po na hierarchy ng evil spiritual forces, mga rulers, mga authorities, powers of this dark world, at yung spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig sabihin po, organized po at saka strategic yung kaaway. Kapag nagdesisyon po tayong sumunod sa ating Panginoong Kristo, hindi ibig sabihin na titigil na sila sa pag-atake. Sa katunayan nga po, mas magiging target pa po nila tayo. Mas gagamit pa sila ng tukso, ng kasinungalingan, ng takot, at minsan ay persecution para hadlangan po tayo na mga mananampalataya. Kaya huwag po nating i-expect na magiging madali po yung Christian life. Yung laban po na ito ay parang guerrilla warfare sa spiritual realm. Pero yung maganda po, alam natin na natalo na sila sa cross. Kaya kahit hindi agad sila sumuko, limited po yung kapangyarihan nila kumpara po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God provides armor for offense and defense. Sa gitna po ng ganitong laban, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos na parang walang protection. Hindi niya po ginawa yan. Sa mga susunod po na talata na connected sa ating verses na sa Ephesians chapter 6 verses 13 to 17, binanggit po na ang full armor of God, which is truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, at yung word of God. Defensive po ito para protektahan tayo laban sa atake ng kalaban. At offensive din, lalo na po yung sword of spirit, which is the word of God. Kung sa katunayan nga po, yung word of God, yung ginamit ni Lord Jesus Christ para i-rebuke si Satan sa kanyang mga temptation, yun po yung pinakamalakas na ating sandata laban sa kaaway. Parang sinasabi po ni Paul na hindi natin kaya yung laban na ito sa sarili nating lakas, which is true. Pero binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos ng complete set ng spiritual equipment. Sa offense po, ginagamit natin yung salita ng Diyos para mag-counterattack kaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo sa wilderness. Sa defense naman po, meron tayong faith, meron tayong righteousness, at iba pa para hindi makapag-penetrate yung mga panlilinlang o yung mga temptation at atake ng kaaway. Kung hindi natin ito susutin, kung hindi natin susutin yung armor na yun o yung mga binanggit natin
sa kanina, sa pang-araw-araw nating mga buhay, magiging vulnerable po tayo, magiging madali tayong um, attempt o atakihin ng mga kaaway sa spiritual warfare. Kaya we must bear in our mind that we must every day in our life we must have faith. We must wear our righteousness, we must wear our tawag dito, yung mga yung mga spiritual equipment na nabanggit natin kanina. Masyado ng marami, so yun. Yun lang po, maraming salamat and God bless, amen.